Yo, what's up? So, first time natin gagawin. Magre-review tayo ng buong battle. So, ang napili nating i-review ay laban ni Sak Maestro at ni Lanceta. Ito ay battle review, no? So, panoorin natin yung laban ni Sak Maestro at ni Lanceta kung saan nagtapat sila sa flip top, no? So, i-review natin yung laban nila kasi meron silang parating na laban sa Matira Mayaman sa PSP. Kaya tingnan natin kung gaano ka ganda yung magiging laban nila na parating na laban sa PSP. So, i-review natin, no? Nanalo ng koito si Sak. Pinili niya mauna si Lanceta. Tig-2 minuto dapat. Unang banat, Paus Ganay. Pakinggan natin, Lanceta. Una sa lahat, patawad sa mga bisda na sa huling labang ko na insulto. Di naman yon ang aking punto. Dahil mataas respeto ko sa mga Bisaya at sa katapangan nyo ako'y saludo. Pero mas matapang ako. Kaya kong murahin yung presidente at sasagarin ko hanggang dulo. Sandali lang post natin, guys, no? By the way, yung tiningnan ko yung itsura ni Lanceta dito, parang kahawig ni Zero Manyo, no? Yung matandang Zero Manyo na nagbalik ngayon, lumabas si Zero Manyo. Kahawig nitong si Lanceta. Sige, tuloy natin, no? By the way, balik natin ng konti kasi parang di ko na-gets yung sinabi ni Lanceta, no? Tawad sa mga bisda na sa huling labang ko na insulto. Di naman yon ang aking punto. Dahil mataas respeto ko sa mga Bisaya at sa katapangan nyo ako'y saludo. Pero mas matapang ako. Kaya kong murahin yung presidente at sasagarin ko hanggang dulo. Kaya putay na mo Duterte! Ito ang pinakamagaling na Pangulo! Guys, for the record, Antay Duterte itong si Lanceta, pareho itong dalawa ni Nico, pareho sila ni Akata na Antay Duterte. Iwan ko bakit sinabi niya ditong magaling na Pangulo si Duterte. Okay, tuloy natin. Digong Duterte supporter, yan ang kanyang rep at taga Davao sa may Davao para nga daw set up sa harap ng DDS. Kablaw headshot ako'y naging DDS! Davao Death Squad! Sa balwate, epektibo. Ngayon endo na kontrata. Di ka na pwede dito. Persona non grata! Sa non grata, walay drama sa may laban para pagkitil-pigilan. Nagbakaawa sa walang awat, di titigilan, Davao Game! Preparado ka ba, Sak? Itong si Lanceta, medyo may pagka-dragging yung mga flow, no? Tsaka yung setup niya, ang tagal nung bitaw nung punchline. So, kaya halimbawa yung sinasabi niyang naging DDS siya, ang talagang punto niya doon ay
talagang matagal pa yan, babalikan pa yan mamaya ng second round yung mga nilatag niya sa first round. Mahaba ang setup nitong si Lanceta. Hindi kagaya, for example, itong kalaban niya ngayon, si Sac Maestro, na tuloy-tuloy lang yung bars, tapos sunod-sunod yung rhyme, saka yung punchline, kaagad, bitaw kaagad after ng 4-bar setup. Tuloy natin. Preparado ka ba, Sak? Kaya sa akin inalay. Baka handa ng mamatay. Kapet tinapay! Kapet tinapay! Handa ng mamatay! Parang kapet tinapay! So yan yung kasi dahil dun sa tagal nung niya, setup niya, kaya niya sinasabing DDS siya or pinuri niya si Duterte dito kasi gusto niya, ang kasunod nun, iproklama niya yung sarili niya as DDS. Tapos, death squad, patayan ang pinag-usapan niya, no? Papatayin na niya si Sac Maestro. Kaso mukhang rito, nakalimutan niya yung, di kaagad pumasok, yung nakalimutan na niya yung nalatag niya na patayang Duterte. Kape yung naisip niya na pangburol, no? Kapit tinapay. Sige, tuloy natin yung linya niya. Tanang mamatay! Parang kapet tinapay! Hindi, walang ganun. Danang mamatay. Parang kapet tinapay. 2 araw ka naghanda. Parang hindi pinagpuyatan. Ako isang gabi lang para libing kinabukasan. Para libing kinabukasan. Bagamat bisda, bakit nga ba weak siya? Di ba dapat palaban? Sa pagkabisayang mahina, di na dapat tandaan. Kaya bang! Para maalala ang alaala ng mabuburang ikaw. Pag nawala, mawawala. Parang kaluluwang ligaw. Wala pa ba yung gana? Tuway pa ba yung tao? Pagkabaon sabay tanong, buhay pa ba yung gago? Kaya freestyle na naman? Freestyle na naman? Tangina, lahat yan nasa utak mo yan. Pwes ito, pangalan sa lapida mo. Tangina mo, kakasulat ko lang. Para sa mga fans niya, yang Sac bumalik na. Yang Sac umalis, ba't nga ba yang Sac bumalik pa? Paglalaban, panay kambak, Sac bumalik ba? Ayan, patay na siya. Sana nga, Sac bumalik na! Pero nung huli, back to back daw na kampiyon. Siya tumuldok, tsaka nagwakas. Natodas na kahon. Siya'y tumungtong na sa taas. Sandali lang. Doon nagtapos yung death bars niya, no? Papatayin niya si Sac Maestro. Tsaka yung si Sac Maestro ay 2 araw lang magsulat. Kinonekta niya doon sa yung lapida mo ngayon, kasusulat ko lang kasi napatay na kita ngayon, no? Kaya yun kaya inangkin yung DDS siya dahil doon sa setup niya yon para sa pagpatay niya kay Sac Maestro, no? So tuloy lang natin. Na olats na baon, siya'y lumusot sapagkat lampas. Tama na oras niya ngayon, susunod ka na sa batas! Sunod ka na sa batas. Sunod ka na sa batas. Malayang madaya. Tilagapos kawalan. 2 minuto lang tayo dapat. Di ka maayos halatang.
Sobra-sobra sa may oras, pinaparaos ka naman. Overtime o overkill, pinapatapos ka na lang. Kaya mo lang para. So, maganda rin yung round 1 ni Lanceta, ano? Patayan ang pinag-usapan, no? Kaya lang parang 2 beses siyang nag-choke doon. Tsaka, hindi pa niya narinig yung round 1 ni Sak Maestro, pero sinasabi na niyang mahaba yung magiging round 1 ni Sak Maestro. No? Pero siya yung, parang siya yata yung mahaba doon. Okay, so, pakinggan natin yung round 1 naman ni Sak Maestro. No? Tuloy natin. Next round, dali yun. Ay, lakas. Lakas. Sa lahat ng pumusta, hindi ako ng dispensa. Pasensya ako'y tumatanda na kaya yung lakas, nire-reserba. Pero di man abot ng 50% itong puwersa, hindi bitaw, Manny Pacquiao. Malakas pa rin kahit na 40. O, yung sinasabi ko, ang flow ni, yung set, pag si Sak Maestro mag-set up, na kagad, punchline na kagad, tuloy-tuloy lang, no? Hindi yung hanapin pa niya doon sa sinabi niya nung nakaraan pa. Yung sinabi pa niya nung binatawan na niya kanina pa. Kaya makakalimutan. Si Sak Maestro, sunod-sunod talaga, no? So, Manny Pacquiao, kasi 40 anyos na si Manny Pacquiao, no? Sige, tuloy natin. From batas, nag-lance teka. At ako nag-step down. To, naglag sa isa buhay, tapos Sak Maestro sa next round. Natalo sa huli niyang laban. But I know you felt proud. Ngayon, bigla ka main event, pinag-perform sa best crowd. So get loud, parang Visayas. Hindi yung tipong bias. Pambagitong angas mo'y Chico Science, imo lang kay Leonidas. Di balanse yung atake. Kasi yung skills, hindi pumatas. Di balance, walang reply. Kasi nga, zero balance. Di balance, walang reply, kasi nga, zero balance. Parang tanong din yun, zero balance, zero, wala kang reply, kasi walang load, walang zero balance, no? Kaya hindi ka makapag-reply. Tapos, parang tanong na rin yung sa harap ni Lance, zero balance. Yeah, tuloy natin. Zero balance? Zero balance? Oh, alam niyo na saan to hahantong. Bisikletang putol kadena, kaya rekta sa kangkong. Pero sablay kasi weak yung hands. Can't handle bars, won't last long. Pahusga na yung Tour de France. I don't think Lance Armstrong. Number 1 Lance hater to ni Armstrong. Lance kasi ang pangalan nitong si Lanceta, no? Tapos, Lance Armstrong, pangalan yata ng biker, no? Na lang natin. I-verify natin mamaya kung sino itong si Lance Armstrong. Tuloy natin. Digong. Real talk. Number 1 hater to ni Digong. Kaya ngayon, ano ang inyong mensahe? Palagi po pa namang sinasabi ng mga Duterte ay arugante. Yes, yung kumpare kong busy alcalde, di salbahe, pero pag sinapak ka ni Baste, tabingi ang mukha mo parang si Baste Artade. By the way, yung Baste Artade, siya yung bukalista ng Wolfgang na may nagkaroon ng di ba yung Wolfgang na siyempre nawala ng sandali, no? Kasi unang-una namatay din yung parang lead guitarist na si Wolfie Mora, no? Tapos itong vocalist naman na si Baste Artade nagkaroon ng sakit sa nerves na parang
Kaya pag kumanta siya, pag panoorin niyo yung lumabas na kasi no, bumalik si Basti Artadi, kumakanta ulit ngayon eh. Kinakanta pa rin niya yung mga kanta ng Wolfgang. Pero pag ano niya, tingnan mo yung facial feature niya, nakaganyan na siya oh. Kasi natabi niya na yung... So, yun yung reference ni Isaac Maestro dito. Tuloy natin. Kaya dadaan lang sa'yo sinasabi, watch your fucking mouth. Kaya bisita lang sa Davao, this my motherfucking house. Ay, yung Basti Artade na tabing dinugtong niya sa Basti Duterte. No? So, magaling yung pagkakonekta ni Isaac Maestro dito. Kumbaga ito Staples Center. Ako yung LA Lakers. May naka-SWAT sa aking home court. Ikaw yung LA Clippers. May naka-squat sa aking home court, ikaw yung LA Clippers. No? Kasi dalawang Los Angeles nga yung team na yan. Ano? So, naka-squat yung isang, kumbaga yung isang team, LA Lakers, parang siya yung legit na team ng Los Angeles. Pero may isa pang team na LA Clippers. Okay, tuloy natin. So, naka-squat yung LA Clippers. Pinaghalong Lancer at Sentra. Si Lancentra nakipaghabulan. Pero ang tanging chance na kay mauna pag pinasok ka ng ambulance. Pero anumang pag-tune up, kayong otong di masakyan. Ko, di man ako nag-auto-tune, pero kinakausap ko yung fans. Di ba parang nag-auto-tune pag kinakausap yung electric fan? Ko, kailangan ko pang ulitin para lang maintindihan. Hindi ko na kailangan pang simplihan. Pero papalakpak yung mga yan. Alam mo anong dahilan? Sak Maestro lang naman. Hindi sa pagmamayabang. Pero wag nyo haluan ng malisya. O mahina nga sa wika, pero pambihira naman yung karisma. Pambihira naman yung karisma. Ayaw kong makibalita sa mga intriga nyo sa social media para ipakita na hindi lahat ng probinsyano gustong maging artista. Walang bisa yung pagkasadista. Dapat nagbate na lang sa webcam. O pinagbigyan kita, hindi to sell jam, kaya Lance, you're fucking welcome. Marami dyan, walang pang-entrance para lang may pang-remembrance. Minsan nga lang magka-event dito, gusto niya lang mag-rap ng 90 seconds. So suck my dick, fuck you whack bitches. Hometown ko to, I spit without finish. I don't give a shit. I write lyrics for 5 minutes. Ang tunay na immortal, hindi takot sa time limit. Fighting spirit. First time nga lang to binigay. Sa isang taon, 2 event, kaya Davao mag-ingay. Hindi ko kailangan pumatay at sinyo kay angay. Ako pa rin ang dahilan kung bakit may paus ka na. So, dito pala sinabi ni Isaac Maestro yung linya na yun, no, na ako ang may dahilan kung bakit may pakusganay. Kasi kung naalala nyo sa laban ni Zaki at Isaac Maestro, yan yung pinuna ni Zaki na bakit ikaw yung dahilan ng bakit nagkaroon ng pakusganay. Pakusganay sa Davao. Bakit ikaw ba yung organizer, may-ari ng liga, lakas loob mong angkinin yung event. Yan, so binalikan yun ni Zaki sa yung laban nila sa Cebu. Sige, tuloy natin. Pinggan natin naman yung round 2 ni Lanceta. No? So, pero
sino bang panalo doon, ano? Parehong malakas pero parehong astig, parehong malakas. Kaso maganda yung bitaw ni Sak Maestro kasi tuloy-tuloy, hindi dragging. Tapos makita mo naman sa crowd na talagang tuwang-tuwa yung crowd kay Lanceta nakatunga nga yung crowd tapos nag choke pa, may kantsawan pa doon sa pagka-choke niya, no? So anyway, well, baka medyo bias na din ako pag sabihin kung panalo si Sak Maestro doon, no? Pero sabihin na lang muna nating tabla, no? Kasi para to be fair with Lance, no? So doon na lang natin titingnan natin sa second round at third round, no? So pakinggan na natin yung round 2 ni Lanceta. Let's go. Bawi, let's continue. Bawi ka talaga dyan, Lanceta, no? So, kahit, ibig sabihin, kahit si Lanceta mismo, inamin niyang dihado siya sa round 1 na yun, no? Kasi sabi niya, bawi, di ba? Okay, so, tingnan natin kung makabawi si Lanceta sa round 2 niya. Bawi! Lahat matututo nga kahit tanga kapag sinubo, kamay pagdumuro paarit, bagsak sa maling punto, salto na yung nagtuturo na adik. Ganyan ba maging guro? Wais ako naman magtuturo sa adik na parang palit ulo. Kaso, ba't ka? Kaso, siya'y may tagapiyansa. Ang papel niya, pinipilas. So, parang gets na natin yung linyahan ni Lanceta dito, no? Kaya, pilit niyang ipakitang, Duterte siya, DDS. Kasi ito, huhulihin niya si Sak Maestro, no? Parang, yung tema ni Lanceta ay war on drugs. Tapos, ang mismong addict na huhulihin niya at ipapakulong niya, itong mismong kaibigan ni Basti Duterte, na si Sak Maestro, yung mismong ko lang alam kung gaano katotoo, no? Parang may chismis dito na tinulungan ni Arik itong si Sak Maestro, no? Taga-piyansa. Itong tinutukoy ni Lanceta na taga-piyansa, no? Okay, tuloy natin. May ama na tagaligtas, palagi kang iniiwas. Nasa kamay ng enigma, parang China at Pilipinas, para may hawak ng may-ari kang hinihimas. Kapatay ko, kay sa adik ng uprising, Wait lang. wala ba? So, may Arik. Si Arik ang parang, kasi dating uprising din pala si Sak Maestro. So, si Arik, tapos dinugtungin dun sa Arik. May Arik kang hinihimas. Kasi parang malaki yatang respeto talaga ni Sak Maestro kay Arik, no? Siguro dahil yan. Kaya di mo makikitang ididish ni
tawag nito, i-diss ni Sak Maestro yung flip top o si Arik. Hindi mangyayari yun. Si Sak Maestro, kahit si Sixth Threat, silang dalawa, ano talaga yun, malaking respeto sa flip top at saka ni Arik. So yan ang dahilan. Hindi kagaya nitong si Lanceta at si Akata, bana sa flip top to mga to. Kinakalaban nila ngayon si Arik. Siguro dito magkaibigan pa sila. Tuloy natin. Ang estilo dyan na mas malalim? Tipong, Emar, Apok, Krega, sino pa? Wala nang alin! Tipong, sayad wawasakin! Talas mamamain at batas papakita ko kung sinong batas sa atin! Kaya, Tats tsaka Marshall, damay-damay babanatan! Mga nanggagaya dyan nasa katangahan ay saksakan. Sa bayan na apakan mga yawang hanggang sa mga yawang kalaban. Sa kasama na nasama na sa kamay ng peligro, natapat ka sa lansak, pangkat dapat nandirito. Kaya mata sa mata. Magaling yun, no? Napakaganda, no? Puro sak yung bahas niya, no? Sak, no? Galing sa pangalang sak. Tapos kinuha niya yung lahat ng mga sak na punto, no? So ulitin natin ng konti, balikan ng konti. Sa bayan na apakan mga yawang hanggang sa mga yawang kalaban. Yung yawa, Bisaya term yan ng yawa ka, ibig sabihin demonyo ka, ganyan. Demonyo ka or yan, demonyo yan yung termino ng Satanas sa Bisaya, yawa. Pero din, may colloquial kasi yan, parang yawa. Pwede rin yung kausap mo, pwede rin impression mo na tawagin siyang yawa ka man di ay. Yawa ka pala, demonyo ka pala. Ganun. So expression din yan ng mga Bisaya. Kumbaga, parang demonyo ka rin, parang ganun. Tuloy natin. Sa kasama na nasama na sa kamay ng peligro, natapat ka sa lansak, pangkat dapat nandirito. Kaya mata sa mata, yang sakna ang saksi mismo. Mala Abraham dalat handa niya ay alay sakripisyo. Wala yun! Set up! Para malagay sa lagayan katawan pagkasako, siya naman ang lalagyan ng bala pagkasako, kaya harang! So, nandun pa rin yung sak, no? Sako. Litin natin na konti, no? Kasi parang na-miss ko yung setup niya dun sa sako. Alay sakripisyo! Sakripisyo. Wala yun! Set up lang pala yun. Sakripisyo. Set up niya sa sako. Okay. Para malagay sa lagayan katawan pagkasako, siya naman ang lalagyan ng bala pagkasako, kaya harang! Maganda. Kaso hindi na bitaw ng maayos. Tapos sa hiyawan ng crowd nawala yung tempo ni Lanceta. Wala yun! Kaya harang sa daanan, sa gasa, patakbo, babangga, sasakyan, tata!
Yan, tama, sa sakto. So, ang dami nun. Puro sak-sak talaga. Sak-sak mo sa kote mo. Malakas din yan, guys. Malakas yung Lanceta. Kaya, interesting kung sinong mananalo dito, magwagi dito, no, sa mga hurado. Tuloy natin. Hindi pa yata tapos. Kaya sasaktan, mag-obserba sa may transak, masurpresa ng maransak at nawasak. Pagkasaksak sa bodega ay babagsak sa torepa, kay babagsak sa yureka, larenteka, bayoneta, pagkabangsak! Ay, putang inang to! Malapit, malakas. Malakas yun. Lakas din ang dating. Pati si Sak Maestro napasigaw, napatili. So, ayos kalaban yun si Sak Maestro kasi ina-appreciate pati yung kalaban. So, tuloy natin. Tsaka parang magra-round 2 na rin si Sak Maestro. Salamat ka, hometown mo to! Bawat tira pasalaksak, kaya nangihina sa kaliwa at sa kanan makikita. Sa sakit siya ay natadtad, pa sa aking tila mamanhid ka sa may sak-sak parang anesthesia. Nanonood ka sa sak-sak. Ramdam ni Lanceta yung laban. Feel niya yung na bumabattle siya. Power na power. So, nandun yung passion niya talaga dito sa rap battle itong si Lanceta, no? Kaya walang tigil na bumabattle to eh. Mga pandemic, ganyan. Nagre-review pa ng battles to kasama si Looney sa Break It Down. So, pakinggan natin yung round 2 ni Sak Maestro. Wait. Sugat. Paano Eh, na kasi sa Davao pala itong event na to, parang kampante at si Sak Maestro. Parang relax lang siya, no, kasi parang balawarte niya to eh. Pero kita mo malakas talaga yung mga hinanda ni Lanceta. Kaya natin kung si naman makabawi. Makabawi ba si Sak Maestro dito sa round 2? Sa malakas na round 2 ni Lanceta. Subukan mo lang bumawi, ha? Subukan. Ako siyang gilumos. Ako pa sumangil, di ikaw. Agaw buhay siya sa ilog, yun ang kinabuhi, akong ilog. Saan pa man pinaglisod, di man ni maddaog hikog. Wait, busy nga magsilbi sa kadagag bilbil siyang liog. So, nagsimula si Sak Maestro ng round 2 na Bisaya, no? Hindi maintindihan ni Lanceta. Parang kinuwento niya, hinarap niya ngayon yung crowd na Bisaya. Naligo daw sila ng ilog. Naligo sila ng ilog, tapos nilublob niya si Lanceta. Hinawakan niya yung leeg, kasi sa Bisaya yung leeg, liog, na nag-rhyme doon sa ilog. Tapos yung hinawakan daw ni Sak yung leeg ni Lanceta ay hindi niya mag-grasp, hindi niya mahawakan kasi yung leeg daw parang bewang. Kaya tinawanan ng crowd kasi ibig sabihin yung leeg ni Lanceta singlaki ng baywang.
Kasi nga medyo mataba ng konti si Lanceta, no? Tumaba nga siya. So, naalala ko yung sinabi ko kanina, si Lanceta kamukha ni, nga, pangalan nito, Jero Manyo, yung gumawa ng kabaong na pelikula. Okay? So, Bisaya. So, subukan natin i-translate. Tingnan niyo yung leeg. Tingnan niyo yung leeg. Kailangan ko pa bang Englishin? Sa dami ng layers na yung leeg, parang mascot ng Michelin. Michelin yung gulong. Mascot ng Michelin, so parang leeg. May parang parang may salbabeda na gulong sa katawan. Sumobra yata sa margarine. Sakit sa paningin. Parang African, pero yung neck rings, patong-patong na Krispy Kreme. Oh, patong-patong na Krispy Kreme. At alam niyo ba sino ang kanyang kamukha? Aking na-discover. Kamukha pa na ni Lanceta, lahat ng mga Chinese na motherfuckers. Kamukha mo si Jet Li. Kamukha mo si Jackie Chan. Lahat ng Chinese na artista. Hawig mo si Yao Ming, si Jeremy Lin. Puta, kamukha mo nga si Enigma. Diba? Malakas kumain ng aso ang mga taga-China. O hindi naman sa ako'y racist. Pero diba, pag buhay yung kumagat, ibig sabihin walang rabies. Oh, old dog with the same tricks. Kaya ako nag-back to basics. Pero bago naghasik, si John Wick, nakatatlong balik na ako sa Matrix. Boses Roshan, tunog rapist. Kumakanta pa ko ng ages. Yung Matrix, dalawang pelikula ni yung bida ng pangalan no? Anyway, basta yung bida ng John Wick, siya rin yung sa Matrix, no? Di bale, kalimutan ko. Search ko na lang mamaya. Background music ng kantukan, parang porno 1980s. Oh, real talk, pinakinggan ko yung mga songs niya naka-playlist. Parang salubong ang aking kilay. Parang si Anthony Davis. But the baby is now a lady. Anak, ang layo ng iyong nilibot. Oh, ako tunay mong ama, kaya wala nang pasikot-sikot. Binaon kita sa limot, pasensya na kung ako'y pakipot, pero pakisabi sa nanay mo nga nagyud ko magpaiyot. Ha? Sa una, magpasingot ko sa iyang kibot. Pero di ko madama ang kanyang kuchi. Cactus pa yung dildo na sinasaksak ko sa kanyang booty. Nanay mo kasi sobrang groupie. Yung poke amoy sushi. Sobrang laki na ng kanyang pusi, pwede na gamitin bilang hoodie. Ano ba itong pinasok ng aking utin? Tila ba bad decision? Yung poke niya, mas maluwang pa kaysa Mindanao Division. Mindanao Division. Kaya anumang baon ko na aking burat, anumang gawin ko na position. Mindanao Division, parang kaunti lang talaga sila, no? Sana madagdagan pa, no? Paano ba tayo makatulong para madagdagan ng ano din? Meron din sa Iligan, sa si Nikki, Sixth Street, si Marshall, parang kaunti lang talaga, no? Ituloy natin. Ang hirap labasan, parang drug addiction. Speaking of drug addiction, dati taba-taba pa niyan. Paano hindi yan papayat yung runner? Tinakbuhan. Nagbenta ng 1G sa Bangketa at Ali, Pastoy Chemical Ali at RB1 kasi palong-palo ka na naman. Alam ko yan. Wala bang sample dyan? Oh, ubus na ba yung damo? Baka gumuho na yung bungo. Gabundok na yung shabu. Hindi daw nag-use ng crack pipe? O, dinideny yung totoo. But I always knew that landslide. Yung pinapagulong ko yung bato. Kaya, pinapagulong ko yung bato.
landslide. Ano, tingin nyo? Tapos pinapagulong ko yung bato. Parang avalanche. Kumugulong yung mga bato. Yan ang magaling, ayan ang maganda kay Sak Maestro, no? Kasi yung mga ano niya, yung mga bara na imagery, hindi lang pagpalit-palit ng mga letra, kundi ano talaga siya, may imagery na may kasamang imagery, di ba? Kagaya nung ano, yung wasak na Kawasaki, di ba? With action pa talaga. Yan, para sa akin, maganda na ano bang tawag din? Parabolic, tama ba yun? Anyway, mamaya search natin kung anong estilo yung ginamit ni Sak Maestro. Si Lance Anes, taga Lanzones. Isang matamlay na fruit, bagong tubo, na Rico J. Puno, pinatay yung root, humiwalay sa jutes, pero sabay slide nung toots, pabalik-balik sa isang linya, parang I am Groot. Best, tong style ko'y brute, hindi lang punchline yan. Dalawang kutsilyo, slicer pati dicer. Old school kung magginiling, di gagamit ng meat grinder. At tagbalik, parang typewriter. Oh, old timer pero na-update. We put the blade right through. Kaya bawat saksak, aking name times 2. Kutsilyo sa binatilyo, ba? Name brand new. Nilanseta ko yung lanseta. Naging deja vu. Top tier yung moves. Parang face tattoo. Ilang beses mang i-rewind at i-replay ang view. Kaya, few years from now, yung mga comments sa ating Rhyme Fest, who's watching in 2000, silence, yung mga bara ko ay timeless. Oh, sabi yan, mahirap daw i-digest yung mga verse niyang radical. Pero tila burger pandesal lang pinang-serve sa cannibal. Para tumaas yung net worth, ginawa ko shirt, yung animal, tinanggal yung balat, sabay tata, para pang murder capital. Kaya yung nerd ng Kariban, puta, kabuti pa ako'y nag-relax. Puta, rap mo'y sobrang wak. Sayang lang yung amusement tax. Sayang lang yung amusement tax. May pag-iuli na lang kong balay. Sabay, iyot, bihagay. Wala na permit, wala event. Meron lang, pautganay. So, Bisaya yung ginamit ni Sak Maestro na panapos, no? Pero di ko na ita-translate dito sa video. Magtanong-tanong na lang kayo, no? Kasi maselan yun. Medyo maselan yung mga letra ang ginamit doon. Medyo sensitive, no? Kaya tuloy lang natin. Uling banat! Dinamay mo ang mama ko. Napakabastos naman ng iyong asal. Pwes gaganti kita, Mama Ani. Hahampasin ko to ng batong bakal. Tapos, kinantot pa daw. Sige, kantutin ko naman nanay mo. Sige, game?